Ano ba ang Reformation? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Binabati ko muna si Ramel Triles, Mark Jude Abara, and Sister Esmeralda Gonzalez. Now, yung topic po natin ngayon ay patungkol po sa Reformation. Yung Reformation po, isa pong napakalawak na topic po nito. Ito po ay historical, at the same time ay theological. At marami pong mga information dito na masarap aralin. Ako po personally, madami pa akong inaaral patungkol dito sa Reformation. Malaki po yung impact niya sa mundo. And in fact, dito sa Pilipinas, we may not be aware, pero ang laki ng impact ng Reformation ng 1500s. 500 years ago, 500 years ago, na may impact hanggang dito sa Pilipinas. Kahit yung mga batas natin ay na-impluwensya ng Reformation. Now, the Reformation was a movement rooted in the recovery of biblical truth during the 16th century Reformation. While it emphasized God's grace and the authority of Scripture, it was far more than a debate about salvation. The Reformation shaped a rich theological vision marked by a high view of Scripture, covenantal thinking, unity in core confessions, reverent worship, and the lordship of Christ over all of life. It influences how we understand God, the church, the world, and our purpose. Embracing the Reformation means being grounded in the gospel, growing in grace, and seeking to glorify God in all things. Amen. Yun pa lang, no? Busog na tayo. Pero para sa karamihan sa atin na hindi familiar sa theology, I understand, no? Kaya nga po itong seminary edition natin, sinisimplahan lang natin. Yung Reformation po, ito po ay nangyari ng mga 1500s na nagkaroon ng, yung mga tao nagkaroon ng mindset na let's go back to the Bible. Kasi nung unang panahon po, puro Latin lang, no? Yung mga ordinaryong tao, wala naman silang Bible. So, pag-usapan po natin yan. Basahin po muna natin yung verse dito na Acts chapter 17 verse 11. Ito po ay nung panahon na si Apostol Pablo nangangaral. Now, yung mga Berean po, sila, habang nangangaral si Apostol Pablo, chine-check nila yung Bible nila. So, now the Berean Jews were of more noble character than those in Thessalonica, for they received the message with great eagerness, and examined the scriptures every day to see if what Paul said was true. Ngayon, ang mga ito ay higit na marangal kaysa sa mga taga-Thessalonica, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pananabik na sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito na ipinapangaral ni Pablo. So, yung mga Bereans, kumbaga, ang final authority talaga nila, yung Biblia. Kahit na si Apostol Pablo pa yung nangangaral, i-check namin yung sinasabi mo kung ano yung nakasaad doon sa Biblia. During that time, wala pa silang New Testament. At least meron silang Old Testament. So, ito po yung katuroan natin ngayong araw. Number 1, Reformation is about the return to the Bible. Yung Reformation po na nangyari ng 1500s, ang pinaka-gist po nito, kumbaga kung ibubuod mo, nagkaroon ng matinding pagnanais yung mga tao na bumalik sa Biblia. So, dito po sa istorya sa Acts chapter 17, ganito po yung mindset nila. Let's go back to the Bible and fontes. Ibig sabihin, let's go to the source. Now, nung unang panahon kasi, ang source natin ay si Jesus Christ, yung mga apostles, and then meron tinatawag na oral tradition. Ibig sabihin, kung ano yung mga tinuro ng mga apostol, yun yung tinatanggap ng mga tao. At the same time, mga apostol, nagsulat din sila. Yun yung mga basihan ng pananampalataya ng unang panahon. And then, later on, nung lumaganap na yung Christianity sa buong mundo, sobrang lumaganap. Ang naging problema naman nila ng 1500s, yung Bible, naka-translate lang or nababasa lang ng mga nasa church, mga leaders ng church. At yung Bible nila, usually, nasa Latin, nakasulat sa Latin. Now, nung nagkaroon ng Reformation, yung mga tao, sabi nila, i-translate natin yan sa English, no? I-translate natin yan sa lengguwahe na naiintindihan ng masa, ng karamihan.
Unfortunately, yung mga nag-translate noon ay mga sinunog, no? Pinarusahan sila, pinersecute sila. So, isipin niyo po yung mga Biblia na hawak natin bago makarating yan sa atin, sa history sa kasaysayan, no, ng Christianity. Ang daming namatay dyan para lang ma-translate yung Bible. Kasi sinasabi ng mga leaders ng church, no, you cannot do that. Hindi mo pwedeng i-translate yung Bible sa ibang lengguwahe. Kailangan, Latin lang. Pero sabi ng mga reformers, no, we want the Bible for all people. So, ngayon, lahat tayo, accessible na sa atin yung Biblia. Kahit sa cellphone lang natin may Biblia. Pero nung unang panahon, talagang ikinamamatay ng mga tao na nagtra-translate ng Biblia para silang mga rebelde nung unang panahon. Na ang kasalanan mo lang ay nag-translate ka ng Bible to sinunog ka na, no? Burned at stake. So, Reformation is about the return to the Bible. Yung mga tao noon, hindi lang basta makikinig. Kumbaga sa panahon nila Apostol Pablo sa Acts 17, hindi lang basta makikinig doon sa nagtuturo. Kailangan i-check doon mismo sa Biblia kung tama ba yung sinasabi nung nagtuturo. So, yan yung isa sa mga nangyari ng Reformation. Number 2, Reformation is about the gospel of grace. Noong unang panahon po kasi, na-emphasize yung salvation by works. Ibig sabihin, kailangan mong ang daming mga panata, ang daming mga kailangan gawin para maligtas. Pero ang sinasabi lang naman ng Biblia, isa lang ang tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi mo na pwedeng dagdagan yun. Again, ipapaalala ko po sa inyo itong Ephesians chapter 2, 8 and 9. Sabi rito, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. Yung kaligtasan, hindi manggagaling sa iyo yan. Galing sa Diyos yan. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito ay kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. So, ito po si Martin Luther, nung nagbasa siya ng Bible, nag-focus lang siya sa Bible, ito yung mga verses na talagang nagpailaw sa kanyang isipan, lalo na yung mga justification by faith sa sulat ni Apostol Pablo. So, isipin niyo pong mabuti, nung ng Reformation, yung mga tao na-discover nila ano ba talaga nakasulat sa Biblia, paano ba talaga maligtas. So, sa pamamagitan ng Reformation, nanumbalik yung maraming mga tao doon sa salvation by faith in Christ. Salvation by grace through faith in Christ. Yun po yung tinatawag nating gospel of God's grace. Hindi mo pala pagpapaguran at kailangan mo pang magpakahirap para maligtas. Kasi si Jesus pala yung naghirap para maligtas tayo. You just have to believe in Jesus. You just have to put your faith in the Lord Jesus Christ. Now, pangatlo po, Reformation is about Lordship of Christ. Ito napakalaga po nito mga kapatid, na yung nung panahon po kasi ng mga 1500s, yung mga tao nahahati sa dalawang klase. Yung isa, mga tao na pang church, sila yung mga holy, no? Lahat ng ginagawa nila, yun yung para sa Panginoon. Tapos yung isang uri naman ng mga tao, pang mga secular, pang mundo, karpentero, nagtitinda ng gatas, naggumagawa ng sapatos. So kayo yung pang mundo, ito yung pang Diyos. Pero nung Reformation, sabi ng mga reformers, no, all of us, we are serving the Lord. Iba't ibang kaparaanan lang. So pag pumunta ka sa bukid, you're still serving the Lord. Pag pumunta ka sa kusina mo, nagluluto ako, you're still serving the Lord. Yung paglilingkod sa Panginoon, hindi yan pang church lang, kundi pagiging padre de pamilya, pagiging mabuting asawang babae, nanay, tatay, kapatid, pagiging mabuting karpentero, pagiging mabuting nagkakatay ng baboy, ng baka. So, we are serving the Lord in different spheres of life. So, sabi ng mga reformers, si Jesus, He is the Lord of all. Hindi lang Lord ng pang-church at mga gawain sa church. He is the Lord of all. Meaning to say, kailangan pala nating ipasakop lahat ng ating mga ginagawa sa pagkapanginoon ni Kristo. Kahit sinasabi ng iba, ang trabaho mo pang makamundo. Hindi yan pang Panginoon yan. Kaya pati yung pagiging mangingisda ko, ipapailalim ko yan sa pagkapanginoon ni Kristo. Yung pagiging pulis ko, pagiging teacher ko, ipapasa ilalim ko yan sa pagiging Panginoon, sa pagkapanginoon ni Kristo.
Yan po yung emphasis ng Reformation. Of course, marami pa. Nagbigay lang po ako sa inyo ng idea na dapat pagpahalagan rin natin, no? Hanggang ngayon, no? Let's return to the Bible. Let's proclaim the gospel of grace and focus on the Lordship of Christ. Kaya yan po yung application natin ngayon. Number 1, seek the original source, the Bible. Wag po kayong basta nakikinig lang sa akin. Magbasa kayo ng Bible. Wag kayong basta tatango lang ng tatango sa mga preachers, sa mga mangangaral. Basahin ninyo yung Bible. Go back to the source. At yung source na hawak ninyo, yung Biblia, again, ang daming namatay po dyan para ma-translate lang yan sa English. At nung unang panahon, no, English pa kasi nagsimula yung Reformation sa Europe eh. So, yung Biblia po na hawak natin mga kapatid, ang daming dumanak na dugo para lang ma-translate yan. Salamat kasi meron na tayong Tagalog, meron na tayong English, meron na tayo sa iba't ibang wika sa buong mundo. So, dahil nandiyan na yan sa atin, yan yung original source natin. Yan yung yung ad fontes source na lahat tayo dumediretso dyan. Kagaya po ng mga Bereans, habang nakikinig kayo sa mga devotions natin, check nyo rin yung Bible nyo, no? Tingnan nyo kung tama yung sinasabi ko. So, seek the original source, the Bible. And number 2 po, share the gospel of God's grace. Alam nyo po, maraming tao dyan sa paligid natin, ang iniisip nila, maliligtas sila sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Sa pamamagitan ng pagpapakabuti. Pero kahit anong gawin naman ng tao, it's never enough. Hindi sapat. Bakit? Kasi yung Diyos naman, hindi naman yan, pagharap mo sa Kanya sa paghukom, merong timbangan eh. Hindi niya naman titimbangan yung mabuti at masama eh, na ginawa natin. Minsan kasi ang mentality natin, pag humarap ka sa Diyos, titimbangin niya kung yung kabutihan mo, kung gaano ka kabuti, baka mas matimbang kaysa sa masama, papasukin kanya sa buhay na walang hanggan. Hindi po ganun. Ang tanong ng judge sa atin, guilty or not guilty, that's all. Kaya kahit yung sinong pinakamabuting tao dito sa mundo, pag yan may pinatay ka, may minerder ka, pagharap mo sa korte, hindi naman niya tatanungin kung gaano ka kabuti, gaano karami yung kabutihan mo sa kasamaan mo eh. Ang tanong, ginawa mo ba yung murder? Guilty or not guilty? Sa harapan ng Diyos, ganun din. Are we guilty or not guilty? Kaya po ang ating Panginoong Jesucristo, siya yung sentro ng Ebanghelyo, kinuha niya yung ating mga kasalanan, hinugasan tayo ng sarili niyang dugo upang mapawi at mapatawad lahat ng ating kasalanan. Jesus is our only Savior and no one else. We cannot save ourselves. Kahit ano pang pagpapakabuti natin, hanggat may kasalanan ka, guilty ka pa rin sa harapan ng Diyos. Ang kailangan mo si Kristo. That is the gospel of God's grace. Pangatlo po, surrender all under the Lordship of Jesus Christ. Ang buhay po nating mga Kristiyano, it's all about surrendering to Jesus. At pag may sinurrender ka sa Panginoon, unfortunately, maraming pagkakataon sa buhay natin, yung ibinigay natin sa Panginoon, binabawi pa natin, no? Halimbawa nga yan, may problema, binigay mo na sa Panginoon, minsan babawiin pa natin para alalahanin at pahirapan pa yung ating mga sarili, no? Normal sa atin yan. Pinagkatiwala mo na sa Panginoon yung buhay mo, pati mga problema mo at pagsubok mo sa buhay, gagawin natin, kukunin pa ulit natin sa Kanya, no? At aalalahanin natin at pahirapan natin ating mga sarili. Sometimes ganun ginagawa natin sa ating buhay, urong-sulong. Lord, I give you my life, pero gagamitin ulit natin yung buhay natin para sa kasamaan. Lord, I give you my hands, this is for you, gamitin niyo to sa inyong kaluwalhatian, pero at the same time, gagamitin pa rin natin sa kasamaan. We offer our lips to God, to worship God, to serve God, pero minsan binabawi natin yung ating mga labi para gamitin natin sa kasamaan, sa chismis, pagsisinungaling at paninirang puri. No, minsan urong-sulong tayo, kaya yung lifestyle talaga natin bilang mga Kristiyano, it is a everyday surrender. Araw-araw nating sinusuko yung ating buhay at lahat ng aspeto ng ating buhay kasama relasyon, pera, trabaho, career at mga plano sa buhay. Lahat ng yon araw-araw nating sinusurrender sa Panginoon. Kaya po yung tanong natin ngayong umaga, which aspect of your life do you need to surrender to Jesus right now? Samahan niyo po ako sa panalangin. Sovereign Lord, if there's any part of me that I have not surrendered to Jesus, please make it clear to me. If there are things that are difficult to surrender, please give me the grace I need to give up everything to Jesus. I want all of me
to belong fully to Christ. I offer all my activities under the Lordship of Jesus, and may my life be pleasing to you. I pray that you will keep me rooted in Scripture and centered on Christ. Help me see every part of my life, my work, my rest, my worship, as an offering to you. May your truth reform me daily. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ay ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.